Magandang umaga guys. Ito na yung tanim natin na sili green, yung tinatawag nating dynamite, no? Yung sili na pwede nating ano ang tawag diyan? Sili na pwede nating gawing lumpia. Yun na nga, yung tinatawag nilang dynamite. Ito'y isang beses pa natin tong naabunuhan at mula nang mailipat tanim, siyempre naglalagay din tayo ng organikong pataba nito guys. At kung napapansin nyo, marami ang namamatay mula ng atin itong mailipat tanim na medyo pangit ang timing dahil sa panahon. Kung napapansin nyo, may ilang mga tanim natin na nangungulot ang dahon dahil yan sa matinding init at hindi naging maganda ang kanyang pagtubo. Ganun pa man, kung napapansin nyo, berdeng berde siya, ibig sabihin malusog ang ating halaman. Ngunit medyo naninilaw na ang kanyang talbos, ibig sabihin medyo nagkulang na siya ng nitrogen. So gayon pa man, abunuhan natin to ng sa gayon ay magkakaroon tayo ng kalidad na bunga. So mayroon na siya palang bunga na medyo malalaki guys, kung napapansin nyo. So sa susunod na linggo, makapag-harvest na tayo dito ng mga ngilan-ngilan. At abangan nyo guys kung magkano ang presyuhan ng siling ito. So maganda naman ang kanyang pagtubo. Wala tayong ginagawa nito guys, wala tayong pruning na ginawa. At siguro mamayang hapon applyan natin to ng fertilizer, no? Mag-spray tayo ng foliar para dumami ang ganyang bulaklak at magkakaroon siya ng magandang pagbulas. So ito na yung siling green natin guys. Nakalimutan ko kung ano ang variety nito, basta maganda naman ang kanyang pagbulas at mayroon siyang mga maraming bulaklak. So konti lang ang tanim natin guys, no? Dahil hindi naman natin matutukan dahil nga masyado tayong abala sa ating trabaho. So ito na, mayroon na siyang bunga na maliliit. So ito na yung siling green natin guys, na kasalukuyan na siyang namumulaklak at namumunga. So papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo, ito'y hindi natin masyadong naalagaan. Pero ganun pa man, medyo malalaki talaga, matataas ang kanyang mga bunga. So maganda to sa lumpia guys, no? Tinatawag nila tong dynamite. So mayroong mga sakit, no? Ewan ko kung anong klaseng sakit to. Siguro anong klaseng hindi natin alam. Ganito ang mangyayari sa pananim na hindi masyadong matutukan, hindi masyadong maaalagaan. So mayroon siyang mga sakit, pero gayon pa man, atin na lang tong pagtiyagaan, no? Yung mga malulusog, hindi biyaya yan ng Diyos, kahit hindi natin masyadong naalagaan, pero mayroon pa rin mga ibinigay na mga magagandang bunga ang iba. So ito'y hindi masyadong dumaan sa matinding panahon na hindi maganda, kaya kung napapansin nyo ang kanyang pagbulas at marami ang namamatay. Tingnan nyo guys, ibig sabihin yan, nagkulang tayo sa patubig, no? At itinanim natin ito sa kasagsagan ng mainit na panahon, kaya marami ang hindi nakasurvive. Ganoon pati dito.
no? Okay, hanggang sa muli guys, at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating munting YouTube channel para naman medyo dumami din ang ating mga subscriber. At huwag kayong mag-alala, kahit ganito lang ang ating mga pananim, marami tayong matututunan pagdating ng araw. At syempre, ibabahagi natin ang ating mga karanasan sa ating pagtatanim para naman mag-improve tayo, at para naman sa mga baguhan katulad ko, isang baguhang magsasaka, ngunit handang ibahagi ang aking mga karanasan para sabay-sabay tayong matuto. Hindi tayo magaling, ngunit meron tayo mga kunting mga kaalaman para sa sasaka. Yun nga lang, hindi tayo naging focus dito dahil meron tayong trabaho. So kung napapansin nyo, ang mga plot ko dito ay talagang marami ng damo, no? So ito, lagyan natin ito ng plastic mulch pag nagka-time tayo. Okay.